nakaakyat na pala yung ano nila dito, yung Form Traveler. So grabe, naunahan na sila ng tubig dito sa parteng ito sa tabi ng ilog. Alright, isang magandang araw, maayong adlaw sa tibok kalibutan kung saan man tayo naroroon, maayong adlaw and Merry Christmas sa lahat, no? Sana maging maunlad tayo sa darating na taon dahil alam nyo naman sa sitwasyon natin ngayon. So so ito po ang huling lipad natin dito sa may bahagi ng Santo Tomas. Alright, so ngayon dito po tayo ngayon, patuloy po tayong mag-update dito sa may ginagawang NECR project or North-South Commuter Railway project. At ngayon dito po tayo sa may kahabaan ng Santo Tomas, Pampanga. At kung nakikita natin doon sa unahan ay doon po yung nakatigil nila na gantry dahil nalaktaw nga yung poste sa parting bahaging dyan, at mga ilang poste din ang nalaktaw bago itong bahaging ito na andito na nakalatag na yung mga box girder at ready na yung mga poste. Kung siguro kung ako yung mga poste dito, baka nangangalay na yung tuhod ng mga poste dito dahil medyo matagal-tagal na nating nakikita ito dito na nakatayo ang mga poste. Ready na sila. At ang bago dito ngayon, no, bago magtatapos ang taon, makikita natin dito na dito sa ginagawa nilang cantilever bridge dito sa may CPE, dahil ditong bahaging ito, yung may ilog dito, ay gagawa nila ito ng cantilever bridge. At makikita nga natin dito na itong isang support sa may north side ay inakyat na nila itong Form Traveler. Yan makikita na natin yan, nandoon na yung mga bakal sa ibabaw ng poste. Dahil itong north side nitong ilog ay ito yung unang poste o support ng cantilever bridge ang naunang nagawa nila, at sa kabila ay ongoing pa rin ang gagawa nila doon sa kabila. At yan, makikita natin yung ilog dito, no. So inalisan na nila ng mga damo. Yan So makita natin yung gurod-gurod na parte ng box culvert. Mahaba-haba itong gagawin nilang dito, no, cantilever bridge. At yun na nga, bago magtapos ang taon, naiakyat na nila itong Form Traveler. Baga anytime mag-umpisa na silang mag-cast dito para sa segment ng cantilever bridge. Yan kitang-kita natin dito yung mga parte ng Form Traveler. Yan So yun. At dahil itong bahaging ito ay po ito, no, kasama na ito sa CP2 Phase 2 Malolos Clark Railway Project, CP2 Contract Package number 2. At sa unahan lang dyan, papunta doon sa may bahagi ng Minalin, sa may gitna ng Minalin, ay doon nga rin magtatapos itong CP2. At yan makikita nga natin dyan yung sa kabilang side na support nitong gagawin nilang cantilever bridge. Ayan yan kita natin. So parang gumagawa pa sila dito ng isang per head. At pagkatapos yan, diyan naman yung gagawa pa naman sila ng panibagong layer na naman para sa segment, parang isang segment ng box girder, kagaya sa ginagawa kung nakita natin doon sa may bahagi ng Clark, no, yung tumatawid ng expressway, yung nakapatong na sa isang ganyan ay halos isang segment lang din ng box girder. So yun, so kagaya doon sa kabila, at sa kanila ilalagay itong mga Form Traveler. At yan, makikita natin dito na mukhang mga forma or mga molding ina-assemble nila dito sa baba. Yan makikita natin dito. So sa kasalukuyan ay wala tayo ganong makikita, no, dahil Pasko nga ngayon, no. So siguro break yung mga nagtatrabaho dito. At makikita nga natin dito na nandyan na rin yung mga box girder. So nag-antay na lang ito ng gantry, yung parte na ito. Dahil yun na nga halos makarating na sila doon sa bahagi ng Minalin, itong natatapos nilang mga poste at mga nakalatag ng mga box girder. At yung bahagi ito na may box girder ay tapos na yung
mga poste, mga per head, no? At ilan-ilan na lang yung gagawin nilang poste. Unahan, yung sa may ilog, yan na po yung boundary ng Santo Tomas at ng Minalin. At ito nga CPN2 ay doon ang tagpo ng CPN1 sa may bahagi ng Minalin. So tatawid muna sa doon sa ilog at doon na yung kung saan magtatapos itong CPN2. At saan naman din nagtatapos yung CPN1. Nung alam naman natin yung sa may CPN1 ay papunta na rin dito yung gantry number 2 na si Hiraya. So papunta dito sa direksyon na papunta dito sa Santo Tomas yung kanilang pagbuo ng bayadak. At yung mga poste din, tuloy-tuloy na rin ang pagtatayo nila ng mga poste dito, no? So yan, makikita natin dito na yan, oh. So yan na po yung mga poste sa unahan na makikita natin na mayroon ng mga pile cap. At yung sa kasunod naman, ilang piraso yung pinagsabay-sabay kasi nila ng gawa dito, no? At makikita natin na ready na yan para sa maglagay sila ng mga rebars, no, para sa pile cap. At yan, oh, ilang pirasong poste yan, yung may mga nakalagay na protection, no, mga trapal, mga luna sa gilid para hindi pasukin ng mga putik lupa doon sa kanilang mga ginagawang pagtitibag, no. Tinitibag nila yung ulo nung dulo nung mga mga board pile, so, no, pinapile hacking, no. So yan, makita natin dito na tad ng board pile yung bawat poste. Sa bilang ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na basta ang dami nila, 1, 2, 3. So makita natin na yan, oh, grabe. O yan, so makita natin dyan sa unahan, dyan na po yung banda yung ilog, yung sinasabi kong ilog na kung saan ay boundary ng Santo Tomas at ng Minalin. So tuloy-tuloy yan doon sa lampas. At yung makita natin sa bandang dulo, dyan parte yung magtatagpo siguro itong CPN1 and CPN2. Hindi ko lang alam kung saan ang eksaktong bahagi dyan. Basta dyan bahagi sa may Minalin. So ito po yung pinaka huling update natin dito sa may bahagi ng Santo Tomas. At sana panoorin din ninyo yung iba pa nating mga update, no? At kung may time din kayo, pwede rin kayong mag-subscribe. At maraming salamat at hanggang sa muli, Merry Christmas.